Minsan, hindi mo ba napapansin na may mga taong sobrang gusto mo dati, yung halos araw-araw mong iniisip, yung nagdudulot sa'yo ng kilig at saya, pero habang tumatagal, bigla mo na lang naiisip, bakit parang nagbabago na yung feelings ko? Normal ba to? At dito nagsisimula yung pagdududa sa sarili, yung guilt, at yung tanong kung ikaw ba yung problema. Pero sa video na to, pag-uusapan natin kung normal lang ba ang magbago ang nararamdaman sa taong gusto mo, at bakit ito nangyayari mula sa perspective ng human behavior at psychology. Dahil contrary sa akala ng karamihan, ang pagbabago ng feelings ay hindi agad ibig sabihin na wala ka ng pakialam, minsan, natural lang to sa utak at emosyon ng tao. Una, meron tayong tinatawag na habituation, o yung proseso kung saan nasasanay tayo sa isang bagay o tao. Kapag bago pa ang isang connection, mataas ang excitement at saya, pero habang lumilipas ang panahon, nagiging normal na siya sa buhay mo, kaya humihina yung dating thrill. Normal yun, automatic sa utak. Pangalawa, may stage sa romantic attraction na tinatawag na limerence fade. Ito yung unang sobrang intense na paghanga o pagkahumaling, pero hindi talaga siya pang matagalan. Kapag lumipas na ang limerence, doon lang lumalabas kung may tunay na connection o pangarap lang talaga yung naramdaman mo dati. Pangatlo, may tinatawag na emotional fatigue, o yung pagiging pagod sa emosyonal na bigat ng sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nawala na ang feelings, madalas, napagod ka lang. Napagod sa uncertainty, pagod sa kakaisip, pagod sa hindi nasusuklian, o pagod sa paulit-ulit na problema. Kapag pagod ang puso, humihina ang spark. Pang-apat, may epekto rin ang expectation versus reality. Minsan iba ang inaasahan mo sa tao kumpara sa totoong ugali nila kapag nakilala mo na. Kapag hindi tugma ang inaasahan mo sa totoong nangyayari, natural na nababawasan ang nararamdaman. Hindi ito kasalanan ng kahit sino, ganito lang talaga gumagana ang tao. Panglima, mahalaga ring maintindihan ang attachment o connection. Kapag anxious ang attachment mo, mabilis kang ma-attach pero mabilis ka ring malunod sa dami ng nararamdaman. Kapag avoidant na tao ka naman, normal lang na umatras ka kapag mas lumalalim ang connection. At kapag secure ka, stable ang feelings mo pero nagiging sensitive ka sa relational stress. Kaya minsan, akala mo nawalan ka ng feelings, pero ang totoo, mabilis ka lang nagiging defensive kapag hindi ka emotionally safe. Pang-anim, may epekto rin ang mga nakaraan mong karanasan o trauma. Kapag lumalalim ang relasyon, lumalalim din ang pagiging vulnerable. Para sa iba, nakakatakot to, kaya automatic na umiikot ang utak sa self-protection mode, na nagre-resulta sa paglayo o paghina ng feelings. Pang-pito, meron ding cognitive dissonance. Ito yung mental conflict kapag hindi tugma ang gusto mong paniwalaan sa nakikita mong realidad. Halimbawa, gusto mo siyang paniwalaang mabait, pero lagi kang nasasaktan. Gusto mong isipin na compatible kayo, pero lagi kayong nag-aaway. Kapag paulit-ulit ang contradiction, bumababa ang attraction. Pangwalo, normal din na magbago ang feelings kapag nagbabago ka bilang tao. Habang lumalaki ka, tumataas ang standards mo, nagbabago ang priorities mo, at minsan hindi natugma yung taong gusto mo noon sa taong nagiging ikaw ngayon. At sa huli, tandaan mo, dahil sa buhay ng tao, normal lang ang magbago ng nararamdaman. Hindi ibig sabihin na masama ka, pabago-bago, o hindi marunong magmahal. Ang totoo, ang feelings ay nagbabago depende sa pagod mo, saya, stress, growth, at karanasan ng tao. Ang mahalaga ay paano mo hinaharap ang pagbabago, tatanggapin mo ba? Pag-iisipan, o ipaglalaban. Ang totoo, walang mali sa iyo, kapag nag-iba ang nararamdaman mo, ito ay parte ng buhay mo bilang isang tao. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.